LeBron James hindi sigurado sa laro bukas. Shai Gilgeous-Alexander naging kuripot, agent na sa sariling negosasyon sa kontrata. Curry nag-react sa malaking balita kay Looney. Butler may mensahe kay Luka sa Lakers. At Curry may isang hiling sa Warriors bago magretiro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ang magiging unang koponan na babalik sa aksyon matapos ang NBA All-Star break. Sina JJ Redick at ang kanyang koponan ay lalaro sa tanging laro sa Huwebes ng araw, kung saan makakaharap nila ang Charlotte Hornets sa isang laban na na-reschedule mula noong Enero dahil sa sunog sa Los Angeles. Aalisin na ang minutes restriction ni Luka Doncic, kaya't sa wakas ay mailalabas na ng Lakers ang kanyang buong potensyal mula nang siya ay matrade sa team. Gayunpaman, maaaring harapin ng Lakers ang larong ito nang wala si LeBron James. Ayon sa opisyal na injury report ng NBA, si James ay nasa questionable status dahil sa pananakit ng kanyang kaliwang paa. Maaaring hindi ito mukhang malaking bagay kung isang laro lang ang mamimiss ni James, ngunit mahalaga para sa Lakers na makumpleto ang kanilang buong rotation sa lalong madaling panahon. Mayaman sa talento ang kanilang roster at may kakayahang makipagtagisan sa Western Conference, ngunit kailangang mabuo ang kanilang team chemistry kasama si Doncic upang maging lehitimong banta sa playoffs. Kung hindi makakalaro si James, muling makikita ng fans ang Mavericks version ni Doncic, kung saan siya ang magdadala ng bola halos buong oras at kokontrol sa opensa ng laro. May posibilidad ding bumalik si James sa laro laban sa Portland Trail Blazers sa Biyernes ng araw, ngunit siguradong nais ng Lakers na maging 100% na malusog siya bago ang malaking sagupaan kontra sa Denver Nuggets sa Linggo. Sa kabuuan, hindi mukhang seryoso ang injury ni James. Malamang ay mamimiss niya ang ilang laro dito at doon upang mapangalagaan ang kanyang katawan, ngunit dapat siyang handa sa mga mahahalagang laban sa huling bahagi ng season. Sa sumunod na balita, Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander ay maari nang idagdag ang agent sa kanyang lumalawak na listahan ng mga nagawa sa liga. Ayon sa independent reporter na si Chris Haynes, plano ng Thunder star na siya na mismo ang magsilbing agent niya sa mga darating na negosasyon. Dati siyang kinakatawan ng Wasserman, ngunit ayon sa ulat, maghahanap pa rin siya ng ibang representation para sa marketing at iba pang off-the-court ventures. Sa kasalukuyan, nasa ikatlong taon na si SGA ng kanyang 5-year $172 million extension na kanyang pinirmahan noong year 2021. Ngayong off-season, kwalipikado siyang makakuha ng kontrata ng 4-year extension up to $300 million. Ang NBA Players Association ay may 4% capping commission na maaaring kunin ng isang agent mula sa kontrata ng kanilang mga kliyente. Kung nagpatuloy siya sa pagkakaroon ng agent, maaaring kumita ang kanyang representation ng hanggang $12 million mula sa kanyang susunod na deal. Dahil sa consistent na MVP caliber na paglalaro ni Gilgeous-Alexander sa huling dalawang season, mahirap isipin na bibigyan siya ng Thunder ng kahit anong kontrata maliban sa Supermax deal. At tila alam ito ni SGA. Sa 53 laro ngayong season, nag-a-average siya ng NBA best 32.5 points per game with 5.1 rebounds, 6.1 assists, 1.9 steals at 1.0 blocks for 44-10 record Thunder. Si Gilgeous-Alexander ay hindi ang unang high-profile athlete na piniling irepresenta ang sarili niya sa kontrata. Joel Embiid ng NBA at Lamar Jackson ng Baltimore Ravens sa NFL ay gumawa na rin ng parehong hakbang. Iniwan ang mga tradisyonal na ahensya upang personal na hawakan ang kanilang mga negosasyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa naging desisyon ni SGA? Sa ibang balita naman, maraming NBA stars ang nagpalipas ng All-Star break sa San Francisco, ngunit ang mga hindi nakatanggap ng imbitasyon ay malamang na nagbakasyon. Maraming NBA players ang ginagamit ang linggong ito upang magkaroon ng oras para sa kanilang sarili at pamilya, and para sa ilan, maaaring mas maganda pa ito kaysa sa pagiging All-Star. Maraming fans ang naniniwala na ang rurok ng isang NBA career ay ang pagkapanalo ng championship. Ngunit kahit na makamit ito ng 3 beses, may ibang paraan pa upang marating ang susunod na hakbang sa buhay. Isa sa mga standout big men ng Golden State Warriors, si Kevon Looney, ay ibinahagi sa Instagram na nagpropose na siya sa kanyang kasintahan, si Mariah Simone. Si Looney ay nanalo ng 3 NBA championships kasama ang Warriors at may mahalagang papel sa kanilang 2022 Finals win versus Boston Celtics. Sa 6 na laro ng serye, nag-average siya ng
5 points and 7.5 rebounds while 63.6% shooting from the field. Ang Golden State Warriors ay isa sa pinakamahuhusay na dynasty sa kasaysayan ng sports sa kanilang 8 taong pamamayagpag kung saan nakapasok sila sa 6 na NBA Finals at nanalo ng 4 sa mga ito. Bagamat patuloy pa rin ang kanilang championship aspirations matapos makuha si Jimmy Butler ang kanilang 5 sunod-sunod na NBA Finals appearances mula 2015 until 2019 ang naghubog sa kanila bilang powerhouse team ngayon. Bago lumipat sa Chase Center sa San Francisco, ang Warriors ay tumawag sa Oracle Arena sa Oakland bilang kanilang tahanan sa loob ng 47 taon. Nagamit muli ang arena na ito noong 2025 All-Star Weekend, kaya naman nagbigay ng isang espesyal na hiling si Steph Curry bago matapos ang kanyang panahon sa NBA at sa Warriors. Nagkaroon kami ng pagkakataon na parangalan ang 47 taon naming paglalaro sa gusaling iyon, ang Oracle Arena at ang mga alaala na nabuo namin doon. Ibinahagi ni Curry sa mga reporters. Talagang naging emosyonal ako kahapon nang bumalik doon. Maraming usapan na baka pwede tayong maglaro muli doon. Gusto ko yung ideya na iyan. Dahil ang NBA ay nakapagdaos na ng mga laro sa Paris at Mexico City, hindi malabong posible rin ang pagbabalik ng Warriors sa Oracle Arena para sa isang espesyal na laro. Bagamat nangangailangan ito ng masusing pagpaplano, ang pahayag na ito mula sa pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng Warriors ay tiyak na mag-uudyok sa koponan at sa NBA upang pag-aralan ang posibilidad ng pagbabalik sa Oakland. Sa ibang balita naman, akala ko peke ito. Ganito inilarawan ni Jimmy Butler ang kanyang naramdaman nang marinig niya ang balita na na-trade si Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks patungo sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. Ang trade na ito ay itinuturing na pinaka-shocking sa kasaysayan ng NBA. Isinakripisyo ng Mavericks ang kanilang 25 taong gulang, isang once-in-a-generation talent na nakagawa na ng 5 All-NBA First Team selections sa loob ng 7 taon at nagdala sa Dallas sa NBA Finals noong nakaraang season. Kapalit nito, nakuha nila ang isang madaling ma-injure na forward na 6 na taon, ang tanda kay Doncic. Kapag ginagamit mo ang mga salitang untradeable at untouchable, iisipin mo na isa si Luka Doncic sa mga iyon, sinabi ni Butler sa The National habang nasa Dubai upang ilunsad ang kanyang Big Face coffee brand sa rehiyon. Nabigla talaga ako. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako. Hindi lang ito mukhang tama. Ilang araw lamang matapos ang trade na ito, si Butler mismo ay na-trade rin. Matapos niyang ipahayag ng hayagan na gusto niyang umalis sa Miami Heat, ipinadala siya sa Golden State Warriors noong Pebrero trade deadline. Dito, sasamahan niya ang isang modern-day dynasty na nanalo ng 4 na championships sa nakalipas na dekada, pinangungunahan ng pinakadakilang shooter sa kasaysayan ng NBA, si Stephen Curry. Nang tanungin ang Warriors veteran na si Draymond Green tungkol sa pagdating ni Butler sa team, may tiwala siyang sinabi, binalik niya ang paniniwala sa team, mananalo kami ng championship. Parehong excited si Butler tungkol sa bago niyang team. Alam ko lang na may espesyal kaming magagawa doon dahil lahat ng ginagawa nila ay tungkol lang sa panalo, anya. Pero paano kaya magtutulungan sina Butler at Green? Gayong pareho silang kilala bilang pinakamatigas ang ulo sa liga? Hindi ko iniisip na matigas ang ulo namin, sagot ni Butler. Kung nasa labas ka lang at pinapanood kami, maaaring ganun ang tingin mo. Pero kapag nakasama mo kami, malalaman mong gusto lang talaga naming manalo at gagawin ang lahat para makamit ito. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?